nyo ba, sobrang nakakapagod tong weekend na to. Thursday pa lang, lumindol na po sa may southwestern area po dito sa Japan. 7.1 po yung lakas ng lindol na yon. Nangyari yon mga hapon siguro. Pagdating ng 7 p.m. ng gabi, nagbigay na po ng advisory na magkakaroon ng mega earthquake. Yes, magkakaroon ng mega earthquake dito sa Japan. Within a week, magkakaroon ng malaking earthquake. And unfortunately, kasama yung area namin doon sa lugar na kasali doon sa fault line. And Friday, nagkaroon ng malakas na lindol. And sobra kaming nagpanic. And today is Saturday. And nag-prepare na lang kami ng mga kailangan naming dalhin in case of emergency. Ang advisory po ay anytime this week mangyayari ang mega earthquake, and naka-uplift na rin po ang tsunami alert. So, yeah. So far, after noon, hindi naman na nagkaroon ng mga aftershock or mga sumunod na earthquake. Wala naman. And I'm hoping na sana hindi na talaga matuloy itong mega earthquake na to. So anyways, kalimutan muna natin ang mga earthquake na yan kasi we're all trying to calm down din. Kasi syempre, bilang nandito ka sa situation, alam mo yun, imagine yung iisipin mo pa lang na kailangan mong tumakbo sa tsunami, kailangan mong harapin yung mega earthquake, yung malaking earthquake na sinasabi na magre-range siya sa 8 to 9 point something na magnitude. Siyempre, di ba, nakakatakot siya. And yung mga time na yon, if ever mangyayari yon, iisipin mo kailangan pumunta sa mga evacuation center, tapos yung mga gamit mo, hindi mo alam kung maaanod ba siya or whatsoever. Yung ganun ba, sobrang nakaka-paranoid talaga siya. So, kailangan muna namin i-calm yung sarili namin, and hanggat maaari talaga, hindi mo na lang namin siya isipin. And yung takot, kumbaga, prepared lang kami pero ayaw muna namin siyang isipin. So, as of now, mag-prepare na ako ng dinner. So, samahan nyo na lang ako mag-prepare ng dinner at labanan itong mga, kung ano-ano mga, yung mga takot. And kalimutan muna natin lahat ng mga earthquakes na yan, okay? Mga calamities, mga disaster, let's all forget about it and give it all to God. And samahan nyo na lang ako magluto ng dinner. I'm gonna make tortang talong for dinner. And we have bulgogi. Ayan, bulgogi. Ano na to? Meron na tong ajitsuke. Ano ba tawag dito? Yung may lasa na siya. So, lutuin na lang siya para alam nyo naman dito sa Japan, lahat talaga mabilisan. So, para hindi na ako mahirapan, may lasa na to, meron na siyang, hindi ko makuha yung term, please guys, bear with me, really lutang and all. So, may lasa na tong beef na to, so lulutuin ko na lang siya para mas madali. And lalagyan ko na lang din siya ng salad. And ito, parang gagawin ko siyang crispy pork chop. Kasi si Cloud, gusto daw niya ng mga crispy pork chop. And ang i-prepare ko nga dito ay ang tortang talong para may gulay naman, di ba? So, let's all start. Okay? Pinoy style. Tusok-tusukin natin ang ating pala. As you can see, kung makikita niyo yung outfit ko, and si Cloud din. Cloud, dali ka dito, dali, magpakita ka ng outfit. So, kung makikita niyo yung outfit namin ni Cloud, what are you wearing? T-shirt, summer na jogging pants, tapos medyas para ready na, diba? Oo, ako din. Bag. Ako din, I have my shirt and pants. Yung pinaka-comfy na damit. Yung makakakilos talaga kami, ganyan. And maraming pockets. So, para instant kasi they said nga na within a week pwede siyang mangyari. But anyways, let's not talk about it. Thank you so much. Go back to where you're going. Go back to where you at. Ano ba? Basta ganun. So today nga is August 10. So August 10 and supposedly meron akong lakad tomorrow for runway. Meron kaming rehearsal sa Tokyo. Guys, sa Tokyo, in the middle of
tsunami alert, mega earthquake alert na sinasabi nila within a week. So, really, nalilito talaga ako kung pupunta pa ba ako or what? Itutuloy ko pa ba to? So, nalilito talaga ako kung itutuloy ko pa ba siya o hindi. Alam mo yun, parang iba-back out ko na ba? Tigil ko na ba to? Kasi, alam mo yun, you'll never know what will happen, di ba? Pagdating nandiyan na yung mga eksena and split second lang talaga yan. Pwedeng di mo na makita yung katabi mo or alam mo yun. So, hindi naman ako nag-overthink pero parang gano'n na rin. I'm really thinking kung itutuloy ko pa ba tong modeling na to. 'Di ba? Katulad bukas, may practice daw kami. Paano ko makaka-attend ng practice? Kung ang isa lang din iniisip ko is nakakahiya dun sa mga producer, dun sa mga, alam mo yon, yung mga nag-arrange nung event. All of a sudden, 1 week before the event, bigla may magba-back out sa kanila. Parang, 'di ba, parang may wako na tinatawag dito sa Japanese or yung maging pabigat ka sa situation. Alam niyo yun, parang, oh my gosh. Isipin ko ba sila? Write your comment. For sure, ma-upload ko to tapos na ang lahat ng pangyayari. So, just give me your idea kung ano sa tingin nyo ang dapat na maging desisyon bilang kung kayo yung nasa situation ko. Susundin nyo ba yung isa sa parte ng pangarap nyo? Or dahil nandito kayo sa life and death situation, syempre masuunahin nyo ang pamilya nyo. Monday and kami ngayon sa labas despite all, pero patuloy pa rin ang buhay. And as you can see, ang dami pa nga tao dito sa lugar na pinuntahan namin. So nandito lang kami, kasama namin yung aso, but this place is one of the safest place so far dito sa lugar namin, na if ever mangyari nga siya anytime soon, at least nandito din kami safe, 'di ba? Ito yung isa sa pinakamataas na lugar dito sa place namin. So, and sobrang daming tao dito, in fairness. I am now with Cloud. Hi. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call